Naisip nyo na ba kung bakit may mga umagang perpekto sana para mamingwit? Maganda ang tubig, walang hangin, pero ni isang isda ay walang pumapansin sa pain ninyo? Sinasabi ng marami na kapag tumama raw ang anino ninyo sa tubig, asahan nyo ng magsisilayuan ang mga isda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang lumang paniniwalang ito ay hindi buong katotohanan? Paano kung ang mismong anino ninyo ay hindi naman talaga ang pangunahing dahilan kung bakit umuuwi kayong walang laman ng lalagyan? Sa video na ito, babasagin natin ang isa sa pinakamatandang kasabihan sa pangingisda. Ipapaliwanag ko sa inyo ang isang nakakagulat na katotohanan na magpapabago sa paraan ng paglapit ninyo sa tubig tuwing umaga. Bago matapos ang videong ito, malalaman ninyo ang totoong dahilan kung bakit hindi kumakagat ang isda at magtataka kayo kung bakit ngayon ninyo lang ito nalaman. Kayo ba ay naniniwala na nakakatakot ang anino sa isda? Pwes, pag-usapan natin yan. Lahat tayong mga mangingisda ay dumaan sa pagiging baguhan. At noong nagsisimula pa lamang tayo, siguradong may mga nakatatandang mangingisda, maaring ang ating ama, tiyuhin o lolo ang nagbigay sa atin ng mga payo. Isa sa pinakasikat na payong ito ay ang huwag mong hahayaan na tumama ang anino mo sa tubig. Ayon sa kanila, ang mga isda raw ay napakatalino at kapag nakita nila ang hugis ng tao sa ibabaw ng tubig, agad silang magtatago sa kailaliman. Dahil sa paggalang natin sa kanilang mahabang karanasan, tinanggap natin ang patakarang ito ng walang pag-aalinlangan. Ginagawa natin itong batas tuwing tayo ay mamimingwit. Ngunit sa paglipas ng mga taon, marami pa rin sa atin ang patuloy na gumagawa ng mga parehong pagkakamali. Iniiwasan ang anino, ngunit wala pa ring nahuhuli. Oras na upang suriin natin ng malalim kung ano ang agham at katotohanan sa likod ng paniniwalang ito. Oras na para paghiwalayin ang totoong kaalaman sa mga simpleng palusot lamang. Sariwain natin ang isang pamilyar na eksena na sigurado akong naranasan ninyo na ng maraming beses. Maaga kayong gumising, bago pa man sumikat ang araw, ay nakapagkape na kayo at handa na ang inyong mga gamit. Dumating kayo sa paborito ninyong lugar, sa ilog o lawa. Napakaganda ng umaga, tahimik ang paligid, walang hangin, at parang salamin ang kinis ng ibabaw ng tubig. Sa isip ninyo, ito na ang perpektong pagkakataon para makahuli ng malaking isda. Inihanda ninyo ang inyong pamimingwit, kinabitan ng paborito ninyong pain, at naglakad kayo papunta sa mismong gilid ng tubig. At dahil pasikat pa lang ang araw sa likuran ninyo, mapapansin ninyo ang isang napakahaba at malaking anino na nakaguhit mismo sa ibabaw ng tubig kung saan ninyo balak ihagis ang inyong pain. At nagsimula na nga kayong mamingwit, ngunit lumipas ang maraming oras at wala man lang ni isang kagat. Kahit anong gawin ninyong palit ng pain, kahit anong diskarte ang gawin ninyo, parang walang isda sa ilalim. At dito napapasok ang lumang kasabihan na nakita ng isda ang anino ninyo kaya sila umalis. Ngunit sa tagal natin sa pagiging mangingisda, madalas nating tinatanggap ang mga ganitong paniniwala nang hindi natin sinusuri kung ano ang tunay na nangyayari. Panahon na para himayin natin ang eksenang ito. Para maintindihan natin ang issue sa anino, kailangan muna nating unawain kung paano talaga nakakakita ang mga isda mula sa ilalim ng tubig. Hindi katulad nating mga tao na nakakakita ng malinaw sa paligid. Ang paningin ng isda patungo sa ibabaw ay dumadaan sa isang tinatawag na bintana o hugis bilog na paningin. Sa labas ng bilog na ito, ang nakikita lamang nila
ay ang refleksyon ng ilalim ng tubig. Ibig sabihin, hindi nila buong nakikita ang eksaktong hugis mo bilang isang tao na nakatayo sa pampang. Ang nakikita nila ay isang madilim na hugis na humaharang sa liwanag ng langit. Ang tanong ngayon na ito, natatakot ba ang isda sa mismong madilim na hugis na iyon? Ang sagot ay hindi palagi. Sa katunayan, ang mga isda ay sanay na sanay sa mga anino. Ang mga anino ng malalaking puno, mga ulap na dumadaan, at mga bato sa gilid ng ilog ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon at lamig. Kaya ang simpleng pag-iral ng isang madilim na hugis sa tubig ay hindi sapat upang gumawa ng matinding takot sa kanila. Ang problema ay hindi ang anino mismo, kundi kung ano ang ginagawa ng aninong iyon. Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba ng isang nakapirming anino at isang gumagalaw na anino. Isipin ninyo ang kalikasan ng mga isda. Sila ay palaging nasa panganib mula sa iba't ibang mga maninila. Isa sa mga pinakamalaking kalaban nila ay ang mga ibon na mabilis na sumusisid mula sa kalangitan upang silain sila. Dahil dito, ang mga isda ay may likas na takot sa anumang anino na biglang gumagalaw o mabilis na nagbabago ng hugis sa ibabaw ng tubig. Kapag kayo ay nakatayo sa pampang at may mahabang anino dahil sa sikat ng araw sa umaga, ang inyong pagtayo ng tahimik ay hindi gaanong nakakabahala sa kanila. Ngunit kapag nagsimula na kayong maglakad-lakad, itaas ang inyong kamay upang maghagis ng pain o kaya ay palaging inaayos ang inyong sombrero. Ang inyong anino ay biglang nagiging kahawig ng isang malaking ibon na naghahanda ng umatake. Ang biglaang paggalaw ng inyong anino ang nagbibigay sa kanila ng babala na may panganib. Hindi ang inyong anino ang nagpapatakbo sa kanila, kundi ang inyong walang tigil at hindi maingat na paggalaw habang ang anino ninyo ay nakalatag sa tubig. Pag-usapan naman natin ang anggulo ng sikat ng araw tuwing umaga. Sa mga unang oras ng araw, ang araw ay napakababa pa lamang sa kalangitan. Dahil dito, ang anumang bagay na tamaan ng liwanag nito ay magkakaroon ng napakahabang anino. Kung kayo ay tatayo sa gilid ng tubig at ang araw ay nasa likuran ninyo, ang inyong anino ay maaaring umabot ng napakalayo sa ibabaw ng tubig na umaabot mismo sa lugar kung saan malamang na naghahanap ng pagkain ang mga isda. Ito ang pinakamasamang pwesto na maaari ninyong gawin. Sa ganitong sitwasyon, bawat paggalaw ng inyong pamimingwit ay pinalalaki ng inyong mahabang anino. Para kayong isang higanting halimaw na nagwawagayway ng kamay sa paningin ng mga isda. Upang maiwasan ito, kailangan ninyong maging matalino sa pagpili ng inyong pwesto. Sa halip na hayaang nasa likuran ninyo ang araw, subukang maghanap ng pwesto kung saan ang araw ay nasa inyong harapan o kaya ay nasa inyong gilid. Sa ganitong paraan, ang inyong anino ay babagsak sa lupa sa likuran ninyo o sa gilid ninyo at mananatiling malinis at maliwanag ang ibabaw ng tubig na inyong pinapamingwitan. Ngunit hindi lamang ang paningin ang ginagamit ng mga isda upang makaramdam ng panganib. Marami sa ating mga mangingisda ang labis na nakatutok sa anino kaya nakakalimutan natin ang isa sa pinakamahalagang pandama ng isda. Ito ay ang kanilang kakayahang makaramdam ng panginginig or vibrations sa ilalim ng tubig. Kapag dumating tayo sa pampang at nagmamadali tayong lumapit sa gilid ng tubig na may mabibigat na yabag ng paa, ang panginginig mula sa ating mga hakbang ay mabilis na naglalakbay pababa sa lupa at papunta sa tubig. Bago pa man bumagsak ang inyong anino sa ibabaw ng lawa, naramdaman na ng mga isda ang inyong mabibigat na yapak. Para sa kanila,
Ito ay senyales ng isang malaking hayop na papalapit. Kaya kapag lumapit kayo, nakita ang inyong anino at umalis ang mga isda, madalas ninyong sinisisi ang anino. Ngunit ang totoo, tinakot ninyo na sila gamit ang inyong mabibigat na hakbang bago pa man kayo makita. Ang tunay na palihim na pamimingwit ay nangangailangan ng magaang na hakbang, parang isang pusang nag-aabang ng daga, hindi parang isang higante na nagmamartsa. Kailangan din nating isaalang-alang ang linaw o labo ng tubig sa ating pinapamingwitan. Kung kayo ay nangingisda sa isang napakalinaw na ilog o sapa, asahan ninyo na ang paningin ng isda ay napakatalas at ang epekto ng anumang gumagalaw na anino ay mas matindi. Sa mga malilinaw na tubig, ang mga isda ay labis na maingat dahil alam nilang madali silang makita ng mga maninila. Dito, ang bawat maling galaw ng inyong anino ay maaaring maging dahilan upang hindi sila kumagat sa buong umaga. Subalit, kung ang tubig naman ay medyo malabo, madilim, o may kulay tsaa dahil sa umuulan ng nakaraang gabi, ang epekto ng anino ay halos mawawala. Sa malabong tubig, ang liwanag ng araw ay hindi makapasok ng malalim at ang inyong anino ay hindi gaanong mapapansin ng mga isda. Kaya kung nasa malabong tubig kayo at wala pa ring huli, huwag ninyong isisi sa anino ang pagkabigo. Marahil ay kailangan ninyong gumamit ng pain na mas malakas ang amoy o mas maingay sa ilalim ng tubig upang makuha ang kanilang atensyon dahil mahina ang kanilang paningin sa ganoong sitwasyon. Ang inyong kasuotan ay may malaking kinalaman din sa kung paano kayo nakikita ng isda. Hindi lamang ang inyong anino sa tubig ang nagdudulot ng takot, kundi ang inyong mismong hugis laban sa kalangitan. Kapag nakatayo kayo sa isang mataas na pampang, ang inyong katawan ay nagiging isang madilim na figura na malinaw na nakikita laban sa maliwanag na kalangitan sa umaga. Kung kayo ay nakasuot ng napakatingkad na kulay tulad ng puti dilaw o matingkad na pula, lalo kayong mapapansin at lilitaw sa paningin nila. Upang maiwasan ito, inirerekomenda sa mga mangingisda ang pagsusuot ng mga kulay na nakikiayon sa kalikasan tulad ng kulay lupa, berdeng madilim o kayumanggi. Bukod pa rito, subukang huwag tumayo ng direkta sa pinakamataas na bahagi ng pampang. Manatiling mababa o kaya ay magtago sa likod ng mga matataas na damo o puno sa gilid ng tubig upang hindi malinaw na makita ng isda ang inyong buong hugis. Ang pagiging bahagi ng paligid ay mas mahalaga kaysa sa simpleng pag-iwas na makita ang inyong anino. Isang magandang diskarte na madalas nakakalimutan ng mga mangingisda ay ang paggawa ng palihim na paglapit bago pa man maghagis ng pain. Marami sa atin ang nakasanayan na lumapit sa gilid ng tubig ng nakatayo ng tuwid, hawak ang pamimingwit ng mataas, at sabay na inihahagis ang pain sa unang pagkakataon pa lamang. Ito ay isang malaking pagkakamali. Kapag papalapit kayo sa lugar kung saan ninyo alam na may nagtatagong isda, gawin ninyo ito ng marahan at dahan-dahan. Kung kinakailangan, yumuko kayo o gumapang ng bahagya habang papalapit sa pampang. Ihagis ninyo ang inyong unang pain habang kayo ay malayo pa sa mismong gilid ng tubig. Sa ganitong paraan, ang inyong anino ay hindi aabot sa tubig at ang inyong mabibigat na hakbang ay hindi malakas na makakarating sa ilalim. Ang pinakamalalaking isda ay madalas na naghihintay malapit lamang sa pampang upang maghanap ng pagkain tuwing umaga. Kung lalapit kayo agad at ipapakita ang inyong buong katawan at anino, itinaboy ninyo na ang inyong potensyal na huli bago pa man kayo magsimula.
Paano naman ang mga isda na sanay na sa mga pampublikong lugar kung saan maraming tao? Sa mga ganitong lugar, mapapansin ninyo na paminsan-minsan ay may nahuhuli pa rin kahit marami ng anino at ingay sa paligid. Ang dahilan dito ay natututo rin ang mga isda na makibagay sa kanilang paligid. Nasanay na sila na ang mga anino ng mga dumadaang tao ay hindi naman laging nangangahulugan ng direktang panganib. Ngunit kahit na medyo sanay sila, hindi ibig sabihin na babaliwalain nila ang isang anino na biglang may kasamang malakas na hampas ng pain sa tubig. Dito pumapasok ang pagiging banayad at pino sa inyong pamimingwit. Kahit nasaan man kayong lugar, kailangan ang inyong paghagis ng pain ay walang masyadong ingay. Iwasan ang paggawa ng malalakas na lagaslas na kasabay ng inyong gumagalaw na anino. Ang layunin natin ay linlangin ang isda na ang inyong pan ay isang natural na pagkain na nahulog sa tubig at hindi isang mapanganib na patibong mula sa isang higanting nakatayo sa lupa na gumagawa ng malaking anino. May isang sitwasyon pa na dapat nating pag-usapan. Ano ang mangyayari kung ang inyong anino ay palaging nakapirmi lamang sa isang bahagi ng tubig? Halimbawa, umupo kayo sa isang silya, malapit sa gilid, at hindi kayo gumagalaw ng napakatagal na oras. Maniniwala ba kayo na paglipas ng ilang panahon, ang inyong anino ay magiging bahagi na ng paligid sa paningin ng mga isda? Kapag ang isang anino ay hindi nagbabago at walang ginagawang mabilis na paggalaw, unti-unting nakakalimutan ng mga isda ang panganib nito. Maaari pa nga silang lumapit dito upang sumilong kung umiinit na ang araw. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mangingisda na may mahabang pasensya at hindi masyadong malikot ay madalas na may mas maraming huli kaysa sa mga palipat-lipat ng pwesto at palaging naglalakad sa gilid ng pampang. Ang pagiging mapagpasensya at pagpapanatili ng katahimikan, hindi lamang ng boses, kundi ng paggalaw ng buong katawan ay nagpapawalang bisa sa masamang epekto ng anino sa tubig. Nabanggit natin kanina ang epekto ng anino ng pamimingwit mismo. Kadalasan, hindi lamang ang inyong katawan ang nagbibigay ng anino kundi ang mahaba ninyong kagamitan. Kapag inihahanda ninyo ang inyong paghagis, ang mahabang pamimingwit ay umiikot at gumagawa ng mabilis at manipis na anino na tumatawid sa ibabaw ng tubig. Sa paningin ng isang isdang nakabantay sa itaas, ang mabilis na gumagalaw na linya na ito ay parang isang ahas o ibon na nagmamadaling dumaan. Ito ay sapat na upang makagulat at makapagtaboy ng nag-aabang na isda. Upang maiwasan ang ganitong pagkakamali, maaari ninyong ibaba ng kaunti ang inyong pamimingwit habang kayo ay nag-aayos o naglalagay ng pain. Kung maghahagis naman, subukang gumamit ng mga pamamaraan ng paghagis na mas mababa sa gilid o side casting sa halip na laging nasa itaas ng inyong ulo or overhead casting. Mas mababa ang galaw, mas mababa rin ang tsansa na makalikha ng mabilis at mahabang anino na makakagulat sa inyong inaasam na huli. Para sa mga mahilig mamingwit ng mga isdang sadyang mailap tulad ng dalag o tilapia na nagbabantay ng kanilang mga itlog, ang usapin sa anino ay nagiging mas kritikal. Ang mga isdang ito ay palaging nasa kondisyon ng pagiging alerto at handang lumaban o tumakas. Ang kahit anong pagbabago sa liwanag, kahit na ito ay dulot lamang ng anino ng lumilipad na ibon o kumpas ng inyong kamay, ay sapat na upang umurong sila pabalik sa ilalim ng mga damong tubig o lumang kahoy. Ang pinakamagandang gawin kapag tinatarget ang mga ganitong uri ng isda ay manatili sa malayo hanggat maaari.
Gamitin ninyo ang haba ng inyong pamimingwit upang maihagis ng malayo ang pain at hindi kinakailangang lumapit sa mismong pugad nila. Ang inyong anino ay hindi kailanman dapat makarating sa lugar kung saan nila itinatago ang kanilang mga anak. Sa ganitong level ng pangingisda, ang kaligtasan nila ang inyong pinakalaban, kaya ang pagiging hindi nakikita at hindi nararamdaman ang inyong nag-iisang alas para magtagumpay. Hindi rin natin dapat kalimutan ang epekto ng pangingisda mula sa isang bangka kumpara sa pangingisda mula sa pampang. Kapag kayo ay nasa bangka, ang anino ng mismong bangka ay mas malaki at kadalasang tinatanggap ng isda bilang isang malaking lumulutang na kahoy. Ang problema ay nagsisimula kapag kayo ay nakatayo sa bangka at ang inyong personal na anino ay gumagalaw-galaw sa gilid ng bangka patungo sa tubig. Ang pabago-bagong hugis ng inyong anino na nililikha ng alon at pag-alon ng bangka ay labis na nakakahilo at nakakatakot para sa isda na nasa ibabaw o malapit sa inyong sasakyan. Upang mabawasan ang epektong ito, maraming eksperto ang nagre-rekomenda na manatiling nakaupo hanggat maaari habang namimingwit mula sa maliit na bangka, lalo na kung ang tubig ay malinaw at kalmado. Kung kinakailangang tumayo para maghagis, gawin ito ng dahan-dahan at iwasan ang malalaking paggalaw ng braso at katawan na lilikha ng nakakabulabog na anino sa ibabaw ng lawa. May isang nakakatuwang kaugalian ang maraming mangingisda na kailangan nating pag-usapan. Madalas tayong magbulungan, hindi gumagawa ng ingay sa pamamagitan ng bibig. Sinasabihan ng mga kasama na tumahimik dahil baka marinig ng isda. Ngunit sa kabilang banda, panay naman ang kumpas ng kanilang mga kamay. Panay ang turo sa tubig at walang tigil sa paglalakad ng mabilis sa gilid ng pampang na may kasamang malaking anino. Ito ay isang kabalintunaan na madalas hindi natin napapansin. Ang katotohanan ay hindi maririnig ng isda ang inyong mahinang boses sa hangin. Ang mga isda ay hindi nakakarinig ng normal na usapan ng tao. Ngunit siguradong makikita nila ang kumpas ng inyong mga kamay, ang patuloy na paggalaw ng inyong anino, at mararamdaman ang bigat ng inyong mga paa. Kaya kung gusto ninyong maging tunay na palihim at epektibo, hindi ang bibig ang dapat ninyong isara, kundi ang inyong magalaw na katawan at mabibigat na hakbang ang dapat ninyong kontrolin upang hindi makabulabog ng isda. Isipin din natin ang epekto ng pabagubagong panahon sa ating umaga. Kung ang umaga ay maulap at ang araw ay hindi direktang sumisikat, makakapansin kayo na ang pangingisda ay madalas na mas maganda. Sa mga ganitong araw, halos walang nagagawang matalim na anino sa ibabaw ng tubig. Ang paligid ay may pantay-pantay na liwanag at ang mga isda ay nararamdaman na mas ligtas lumabas at maghanap ng pagkain kahit sa mga mababaw na bahagi ng tubig. Sa kabilang banda, kapag ang umaga ay napakalinaw, walang ni isang ulap at tirik na tirik ang araw, ang mga anino ay napakaitim at mapansin-pansin. Ito ang mga araw na kailangan ninyo ng dobling pag-iingat. Ang pag-unawa sa kondisyon ng panahon ay makakatulong sa inyo na malaman kung gaano katindi dapat ang inyong pag-iingat sa pagtatago ng inyong sarili at ng inyong anino. Huwag ninyong ipilit ang diskarte ng maulap na araw kapag ang araw ay nakasisilaw sa liwanag dahil sigurado na iiwasan kayo ng mga isda. Paano naman natin babaguhin ang diskarte sa mismong paghagis ng pain upang makaiwas sa problema ng anino? Isang napaka-epektibong paraan ay ang paghagis na paralel o kahanay ng pampang sa halip na direktang ihagis ang pain papunta sa gitna ng tubig. Madalas nating ginagawa na tumayo ng direkta sa pampang
At iba to ang pain ng malayo sa ating harapan. Kung ang sikat ng araw ay nasa likuran natin, asahan ng dadaan ang ating pain at ang ating anino sa iisang linya. Ngunit kung tatayo tayo at ihahagis natin ang pain ng pahilis o kahanay ng gilid ng lupa, maaari nating ipunta ang ating pain sa mga lugar kung saan hindi inaabot ng ating anino. Ang diskarte na ito ay lalong epektibo dahil madalas na ang mga isda na naghahanap ng pagkain sa umaga ay lumalangoy lamang malapit sa gilid ng pampang, naghahanap ng mga insekto or maliliit na isda na nagtatago sa damuhan. Sa paggamit ng diskarte na ito, nagiging matalino tayo sa pag-iwas habang nakukuha pa rin ang tamang lokasyon. Mahalaga rin na aminin natin minsan sa ating sarili na baka kaya ginagamit natin ang palusot tungkol sa anino ay dahil ayaw nating sisihin ang ating maling pagpili ng pain. Napakadaling sabihin na nakita ng isda ang anino ko kaya hindi kumagat. Ngunit madalas, ang tunay na dahilan ay hindi angkop ang kulay ng pain sa linaw ng tubig o hindi tama ang lalim ng inyong pagpapalutang o baka naman sadyang walang isda sa lugar na iyon. Ang mga matatagumpay na mangingisda ay hindi palaging naghahanap ng dahilan upang sisihin ang kapaligiran. Sila ay patuloy na sumusubok, nag-iiba ng kulay, nag-iiba ng laki ng pain, at patuloy na nag-aaral sa kilos ng isda. Ang paniniwala na anino lamang ang kalaban ay naglilimita sa ating kakayahang matuto ng ibang aspeto ng pamimingwit. Kaya sa susunod na wala kayong huli, bago ninyo sisihin ang inyong anino na tumama sa tubig, itanong muna ninyo sa inyong sarili kung nagawa ninyo na ba ang lahat ng posibleng pagbabago sa inyong kagamitan at pamamaraan. Suriin din natin ang pagkakaiba ng epekto ng anino kapag kayo ay nangingisda sa ilog na may malakas na agos kumpara sa isang lawa na tahimik. Sa ilog na patuloy na umaagos, ang ibabaw ng tubig ay hindi patag. Puno ito ng maliliit na alon, bulaklak ng tubig, at mga mabilis na pagbabago. Ang magulong ibabaw ng tubig na ito ay nagkakalat ng liwanag at nagiging dahilan upang hindi makabuo ng malinaw na hugis ang inyong anino sa ilalim ng tubig. Sa mga ganitong sitwasyon, ang anino ninyo ay halos walang epekto sa mga isda na abala sa paglaban sa agos at paghihintay ng pagkaing dadaan. Maaari kayong tumayo ng may konting kalayaan nang hindi gaanong nag-aalala sa inyong anino. Kabaligtaran ito ng isang tahimik na lawa kung saan ang tubig ay parang salamin at bawat detalyeng dumaan sa itaas ay kitang-kita mula sa ilalim. Kaya kailangan ninyong ibagay ang inyong antas ng pagiging palihim depende sa uri ng tubig na inyong kinakaharap tuwing umaga. Kahit na gaano pa karami ang ating malaman tungkol sa agham ng pangingisda at paningin ng isda, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pag-aaral na igalang ang kalikasan at ang kakayahan ng ating mga hinuhuli. Ang isda, kahit gaano kaliit, ay may sapat na galing upang mabuhay laban sa napakaraming panganib araw-araw. Sila ay eksperto sa kaligtasan. Kung patuloy tayong lalapit sa tubig ng walang pag-iingat, puno ng kayabangan, at umaasa lamang sa swerte, palagi tayong uuwing bigo at laging naghahanap ng masisisi, maging ito man ay anino, hangin, o masamang karma. Kailangan nating baguhin ang ating pag-uugali at tularan ang pag-iisip ng isang totoong mangangaso. Dapat nating basahin ang paligid, gamitin ang araw bilang kakampi, kontrolin ang ating mga galaw, at maging bahagi ng kalikasan imbis na maging isang nakakabulabog na dayuhan. Kapag nagawa natin ito, unti-unti nating mapapansin na dumarami ang ating huli
at nagiging mas kapana-panabik ang bawat umaga na tayo ay nasa gilid ng tubig. Sa kabuuan ng lahat ng ating pinag-usapan sa bahaging ito, malinaw na ang lumang kasabihan tungkol sa anino ay may bahagyang katotohanan, ngunit hindi sapat upang maging tanging dahilan ng hindi pagkagat ng isda. O nakikita nila ang inyong anino, pero higit na natatakot sila sa biglaang paggalaw at panginginig ng inyong mga yabag kaysa sa simpleng dilim na inyong nililikha. Ang sikreto sa masaganang huli tuwing umaga ay nakasalalay sa pagkontrol ng tatlong bagay na ito. Una, ang posisyon ng iyong katawan laban sa araw. Pangalawa, ang katahimikan ng iyong paglalakad at paggalaw at hindi ng iyong bibig. At pangatlo, ang kaalaman mo sa pagpili ng tamang pain depende sa sitwasyon ng tubig. Ngayong may mas malawak na kayong pangunawa kung paano gumagana ang isip at paningin ng mga isda, nasa sa inyo na kung patuloy ninyong gagamitin ang lumang palusot ng mga matatanda o gagamitin ninyo ang bagong kaalamang ito upang maging mas matalino, mas maingat at mas magaling na mangingisda sa mga susunod ninyong paglayag. Bilang pagbubuod sa lahat ng ating napag-usapan, napatunayan natin na hindi pala ang mismong anino ang tunay na kalaban natin sa pangingisda sa umaga. Ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang kawalan ng pag-iingat sa ating paggalaw, ang matitinding yabag natin sa pampang, at ang kawalan ng diskarte sa kung paano ipwesto ang ating sarili laban sa araw. Ang pinaka nakakagulat na bahagi dito ay ang tagal ng panahon na naniwala tayo na ang tahimik na boses at pag-iwas sa anino ang sagot, habang panay naman ang kumpas ng ating kamay na parang ibong naghahanap ng dadagitin. Ang pagiging isang tunay at matagumpay na mangingisda ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng magandang pamimingwit at mamahaling pain. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kalikasan, pagiging mapagmatyag, at pagtanggal sa mga lumang paniniwala na hindi na epektibo. Maraming salamat sa panonood ng videong ito at sana ay may bago kayong natutunan na magagamit ninyo sa susunod na kayo ay pupunta sa ilog o lawa. Kung nagustuhan ninyo ang usapang ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman. I-like ang videong ito upang suportahan ang ating channel at mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman, naranasan nyo na bang umuwing walang huli at sinisi ang inyong anino sa tubig? Ibahagi ang inyong mga kwento at patuloy tayong mag-aral. Hanggang sa muli at masaganang huli sa inyong lahat.